Updated requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW ngayong buwan ng March 2025. Pero bago ang lahat guys, gusto ko muna batiin ang mga kababayan nating Muslim sa ang sulok ba ng mundo ng Ramadan Karim. So, wag na nating patagalin ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng March 2025 ay dati pa rin. Wala pa rin namang pinagbabago. So, ang kailangan nyo lang dalhin pauwi sa Pilipinas is ang inyong e-travel arrival card registration, ang inyong passport at ang inyong ticket. Additional requirements para sa mga OFW at pinapaalala natin sa mga OFW na may mga employment changes, for example, mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position, at yung mga nag-change ng marital status from single to married na napalitan ang apelyido sa passport, visa at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visa na nag-employment visa sa ibang bansa. Kailangan nyo magpa-verify ng kontrata sa Polo Office bago kayo uuwi sa Pilipinas para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Ngunit sa mga dati na nakapagbakasyon sa Pilipinas at ngayon ay magbabakasyon muli at babalik pa rin sa parehong employer na wala namang any employment changes, pwede na kayo mag-acquire ng UEC exemption sa inyong PAPS-BAM account. Kung hirap naman kayo makapag-acquire ng UEC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo. Ngunit kahit exempted na kayo sa UEC at may UEC exemption na kayo, ay mas maigi na dala nyo ang latest printed contract nyo or ang bagong renew nyong kontrata. Just in case man, hanapin ito sa immigration. Maraming nagtatanong nito kung paano daw ba kung nadagdagan ang kanilang sweldo. Pero wala namang pagbabago sa kanilang employment status kagaya sa mga nabanggit ko. Ang sagot guys, kung nadagdagan ang inyong sweldo ngunit hindi naman napalitan ang inyong posisyon, ay pwede pa rin kayo makapag-acquire ng UEC exemption. Dahil karamihan nga sa atin ay yearly ang pagtaas ng sweldo, pero hindi na na-update sa kontrata or sa UEC. Pero kung tumaas ang sweldo nyo at napalitan ang inyong posisyon, ay required kayo magpa-verify ng kontrata para makakuha kayo ng updated UEC sa POA. Additional requirements naman galing sa mga taga Saudi Arabia dahil madalas ko daw itong hindi nababanggit. Kailangan nyo ang exit re-entry visa. Dito naman kasi guys sa United Arab Emirates at sa iba pa mga bansa ay wala naman tinatawag na exit re-entry visa. Sa Saudi Arabia lang yan meron. Dati meron yan sa Taiwan pero ngayon ay wala na rin. At sa mga taga Kuwait naman, kailangan nyo mag-register sa Kuwait mobile app. Dahil madalas siyang hinahanap sa airport sa Pilipinas kapag mag-check-in na kayo. So, yan ang mga requirements pauwi sa Pilipinas para sa mga OFW. Ito naman ang kailangan nyo dalhin kapag pabalik na kayo sa ibang bansa or sa inyong employer. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong UEC or UEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa or Emirates ID dito sa United Arab Emirates. Dahil Emirates ID na ang ating visa dito sa UAE. Number 4, ang inyong passport. Number 5, ang inyong ticket. At yung last ay ang inyong OWA membership. Kahit hindi man hinahanap sa immigration ng OWA membership ay lagi ko sinasuggest na dapat nagre-renew tayo nito kada 2 taon. Dahil ang OWA membership ay protection natin yan at insurance yan ng mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. So yan ang mga requirements para sa mga documented OFW na magbabakasyon sa Pilipinas at babalik pa rin sa ibang bansa. At sa mga OFW naman na nagtatanong kung ano daw ba ang mga requirements kapag magpo-for good na. Eto guys, panoorin nyo. May isang kababayan tayo ditong nagtatanong at ang tanong niya, ano daw ba ang kailangan o hahanapin kapag pauwi sa Pilipinas na hindi na babalik or magfo-for good na? At ang sagot dito, ang mga kailangan kapag uuwi sa Pilipinas na magfo-for good na or mas kilala sa tawag na final exit, ang inyong passport, ticket at ang inyong e-travel arrival card registration at ang inyong final exit visa.
cancellation paper naman ang tawag dito sa United Arab Emirates at release paper naman sa iba pang bansa. Basta ito kasi ang proof na properly cancelled ka sa iyong employer or sa iyong previous na amo. Mostly online na ito pero mas maigi na humingi kayo ng copy na inyong final exit visa o kaya naman ang inyong cancellation paper o release paper dahil guys kapag nasa Pilipinas na kayo at naisipan nyo ulit mag-abroad, may mga agency na naghahanap ng copy ng inyong final exit visa. Sa mga nagtatanong naman at nalilito pa rin kung kailangan pa daw ba ng UAC, Polo Verified Contract at OWA membership kapag mag-for good na. Ang sagot guys, hindi nyo na kailangan alinman sa mga yan dahil nga for good na kayo at hindi na kayo babalik sa ibang bansa or sa inyong employer. Sa mga nagtatanong din kung kailangan pa daw ba ng e-travel registration kahit mag-for good na sa Pilipinas at hindi na babalik sa ibang bansa. Ang sagot guys, any purpose of travel kapag uuwi sa Pilipinas, kahit for good na kayo ay required kayong mag-register sa e-travel. At e-travel arrival card entering the Philippines ang ire-register nyo. At kahit for good na kayo, ay OFW pa rin ang ilalagay nyo sa purpose of travel para malaman nila na OFW kayo at hindi nila kayo higpitan sa dala nyong bagahe o mga maleta. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.